May reaction dito sa kaka-viral lang na isang service crew na pinag-inventory ng kanyang manager by means of counting how many tiles yung kanyang inventory bago siya mag-close and bago siya mag-out sa kanyang work. So, ang masasabi ko initially is there are different sides of the story. Pwedeng may two sides, pwedeng may three sides of the story. So, mahirap talagang mag-judge, especially if basing from the video o kaya basing from the photos na nagsisirculate sa social media regarding sa pinagawa ng manager dyan sa service crew na yan. Let's begin with the side A, yung pag-accuse, yung allegedly na pagkakaroon ng power tripping against the managers. Kasi di umano'y, hindi naman part ng job description ng isang service crew yung uutusan na magbilang ng tiles. So, maraming nagsasabi na napaka-unprofessional daw yung mga manager na nagpagawa niyan. In fact, um, marami pa namang dapat gawin sa store na yan, bakit pa pinagawa yung pagbilang ng tiles. And nakita ko nga yung video, no? So, talagang makikita mo na may nagsasalita habang binibidyohan niya yung service crew, tsaka yung pictures, ganun din, na inuutosan talaga nila na bilangin niya yung mga tiles in which yun daw yung hindi niya makakalimutang inventory or hindi niya makakalimutang duty niya as a service crew. And then here comes the side B, the other side of the story, yung side ng manager. So, syempre, ito yung kanyang defense by making a statement. So, in accordance to my own understanding, she denies the claim na nagpa-power trip siya. Ang una niyang ginawa nung sumiklab yung video at photos na yan ay nag-apologize sa service crew. So, she made sure na hindi nasaktan or hindi nagkaroon ng uncomfortable feeling yung service crew towards the manager. And syempre, kapag nagtatrabaho ka sa isang fast food chain, meron silang kakaibang camaraderie for them to strengthen their bonds, not only as workmates, but also as a family. So, meron silang kanya-kanyang pakulo, no? And yung video na yan ay, she believed it was misinterpreted by the netizen na hindi nila ina-expect na it went out of control in a negative way. So, kailangan talaga niya magbigay ng statement to clear things out. Ito naman yung side C, my reaction. And for me, pwede nating sabihin power tripping if talagang there is something wrong with the character or attitude of the manager. Wherein talagang mapapansin mo na there is something wrong if consistent yung mga uncomfortable feedbacks ng mga employees. However, sa mga nakita ko kasi sa video and sa statement ng manager, mukhang pwede nating sabihin na hindi power tripping kasi iba talaga kapag sa social media mo lang binase versus the actual na scenario. And for me, that is, pwede nating sabihin na part yan ng camaraderie as part of how they promote team building relationship between the managers and employees while they are at work. Parang ganyan yung eksena. So, kanya-kanyang pakulo so that magkakaroon ng stronger bond between managers or between other co-workers in that store or other stores. So, ang final reaction ko dito is that malas mo lang talaga kapag ikaw yung natsyempohan na pagtripan talaga ng mga manager o kaya hindi nila bet yung style mo, character mo, ugali mo, or performance mo. So, napakamalas mo lang talaga and expect na kapag mangyayari yun sa'yo, mafe-feel mo talaga na hindi ka wanted sa place. So, talagang ang gagawin mo lang doon is either pwede ka mag-resign o kaya lunukin mo yung pride mo at ipagpatuloy yung work mo, lalo na kapag wala kang mapagkukunan ng resources pantustos sa gastusin mo. In terms of power tripping,
malas mo talaga kapag ikaw yung napagtripan. Hindi lang ng mga managers kundi yung mga workmates mo na pagtripan, parang gano'n, workplace bullying. Siguro in my case, in my own experience, hindi ko alam kung power tripping ba yung tawag do'n. Siguro may baka ako lang yung nakaka-feel do'n, baka naging praning lang ako na lately kasi may dalawang manager na hindi okay yung treatment sa akin. And hindi ko alam kung ako lang nakaka-feel do'n. Lagi silang nagagalit, lagi silang sumisigaw, tapos yung mata nila gano'n. So, ang hirap i-approach yung dalawang managers na yon hanggang sa hindi ko na carry yung treatment nila. Tapos yung store manager naman, bet na bet ako kasi siyempre to-do linis do'n, to-do linis man, ganyan. Yun yung gustong-gusto niya sa akin. Tapos nung tender na ako ng resignation, nagulat yung store manager, talagang kinausap ako, "Why are you resigning?" Hindi ko sinabi sa kanya yung totoo. Basta ang sabi ko lang, ewan ko kung ano yung sinagot ko sa kanya, pero hindi ko sinabi yung totoo na, there are two managers na parang hindi ko alam kung baka ayaw nila sa akin, mga ganyan. Pero hindi ko yun sinabi. Basta ang sinabi ko lang is, busy na kasi ako sa school. So, please accept my resignation. And ginawa kong katawa-tawa yung resignation letter ko. Kaya pinaskill nila doon sa stock room, yung bulletin board, yung aking resignation letter. Isa din sa reason kung bakit ako nag-resign is gusto ko rin naman protektahan yung mental health ko. Kasi alangan naman na ipipilit mo yung sarili mo sa mga taong ayaw sa'yo at ikaw talaga yung minamalas na pinagtitipan ka nila, yung sinisigaw-sigawan, iniinsulto everyday. Tapos kapag i-approach mo sila, bubulyawan ka. Tapos, alam mo yun, ang hirap mag-ask ng favor. Kaya doon talaga yung boiling point ko na mag-resign na lang. Pero nung nakita ko yung resignation letter ko na pinaskill nila doon sa bulletin board, feeling ko yung dalawang manager na yon, yung nagpa-skill na yon, baka napraning na naman ako, no? Basta ganun yung feeling ko na parang ginawang katatawanan yung pag-resign ko and I felt na parang hindi ako naging comfortable nung nakita ko yung letter ko na pinaskill kahit na katawa-tawa yung pag-compose ko ng letter. So, hindi ko alam kung power tripping ba yung tawag doon or what.